Kaya pala ako biglang sinipag mamandaw ay makakahuli pala ako ng malaking tilapia. At madami-dami din ho yung ating nahuli. Nag-harvest na din ho ako ng tanim kong sitaw. Nagluto din ho ako ng amin pananghalian na masarap na pinalaman ng tilapia or pinaputok na tilapia. Hi mga katrops, magandang buhay! Pagkagising ko ay nagdiretso na ho ako doon sa aking bangka para makapagpamandaw. Pagkakadating ko sa isa kong boborat, inangat ko agad. Ayan, meron ho siyang laman na tilapia at saka gurame. Unang angat pala ay may laman na, mukhang magiging maganda ang aking huli. Yun yung aking unang inangat. Ito naman yung pangalawang ating iaangat. Pag nararamdaman ko ho, meron ho siyang laman. Tinatanggal ko agad yung kawayan, tapos iaangat ko na siya. Pagkakaangat nitong pangalawa ay sadya naman ay merong malaking huling tilapia. Yan talaga yung inaantay kong mahuli. Yung malaki mga katrops, at tingin ko diyan ay 3/4. Ay sadyang kagaganda pa nung laman ng pangalawang boborat na yan. Doon pala sa nag-comment na magluto naman daw ho ako ng pinaputok na tilapia. Ay ito na, makakapagluto na ako at nakahuli na ako ng magandang tilapia. Di ko na lang makita kung sino yung nag-comment at di ko na makita doon sa comment section. Pero ito na ho yung iyong request. Makakapagluto na ako ng pinaputok na tilapia. Doon naman ho sa may sumunod ay minakalutang ng tilapia. Buti na lang ay iisa, tapos meron pa din mga laman, madami. Matagal-tagal din ho bago ulit ako nakahuli ng ganiyang karami mga katrop. Sa mga nagtatanong pala diyan kung anong umang yung aking ginagamit diyan, ay wala ho, hindi ho ako naglalagay ng paumang diyan. Amin laang pinipili yung ganda ng tubig, yung malinis na pinupuntahan at pinamumugaran ng mga tilapia. Pag kasi medyo marumi na ang tubig, ay mga gurami mo nandoon. Pag angat ko niyang boborat na yan mga katrops, ay nagulat na lang ako na para meron nalaglag doon sa lawa. Pagkakakita ko ay bukas pala yung pintuan, kaya nahulog. Sakto ay nandiyan ho sa pangpang si Itay. Ako inaantay na para dun sa aking huli. Ay hindi ko kasi madadala iyan diyan sa aking motor, kaya nagpasundo na ng tricycle. Akin agad pinakita kay Itay yung 3/4 na aking huli. Hula ko pa lang naman, pero mamaya pag uwi ng kubo ay akin huli ang titimbangin kung tama gaya aking huli. Timbang pala. Buti na lang talaga ay sinipag ako mamandaw ngayon. Halos mapuno na yung laman ng timba. Mga 3/4 siguro. Ayan, nilagay ni Itay sa tricycle. Ako naman na ay magmumotor. Hindi ko kasi kakayanin kung nakatimba diyan sa motor. Baka lang malaglag, magasgasan pa yung aking motor. Kaya nung pagkadating ng kubo, kinuha ko na yung malaking aking nahuli. Pagtimbang ko ay tama mga katrops, 3/4 nga ang timbang nung tilapia. Yan, dumating rin ho si Inay at siya na din ho yung naglinis. Sabi ko ang lulutuin ko diyan ay pinaputo, kaya ang ginawa niya, tinanggalan niya ng kaliskes, asang, at dun na ho niya hinugot yung biktuka para hindi ho mabutas, hindi na ho niya hinuwaan. Kasi nga ho ay akin ho yan papalamanan. Habang naglilinis si Inay, ako muna yung nagpapahinga, nagkakape din sa may ibaba ng kubo. Pagod, kakatikin sa bangka. Nung makapagpahinga na, ay akin na hong hinarvest yung aking sitaw. At dahil may huli akong tilapia, ay mamayang gabi ko na ho uulamin iyan. Akin na lang huyang ia-adobo mamaya na meron hong madaming tokwa. Bukod ho sa adobo, ay ano hong pwedeng lutuin diyan sa sitaw. Ay baka naman iyong may comment diyan ng aking maluto sa susunod na araw. At dun sa mga hindi pa kumakain ng sitaw diyan, ay inyo naman nang itry. Ay promise ho sa inyo ay napakasarap ho niyan. Kung hindi talaga ay subukan nyo ho magtanim ng sitaw para pag nag-harvest ka na ay maaakit kang kumain. Kasarap naman ho kasing kumain ng sarili mong harvest. Adobong sitaw nga ang favorite kong luto diyan. Pagkakauwi ng kubo, ayan, inayos ko na ho yung akin lulutuin. Nag-slice lang ho ako ng kalamatis, sibuyas, at saka ho siling berde. Pag nagpapalaman ako mga katrops diyan sa tilapia, ay naglalagay talaga ako ng mais na dilaw o kaya puti. Kung ano ho yung available sa akin. Isa laang ay saktong-sakto na nga yan. Baka sobra pa nga yung isa. Pagkakasarap naman ho kasi paglalagyan mo pa ng mais. Nag-slice na din pala ako ng luya, pampatanggal lansa. Tapos nagbaak na ako ng itlog na maalat. Akin din ho kasing ilalagay yan. Pampasarap na din. Akin na ho yan titimplahan. Naglagay na ako ng seasoning, asin at saka ho patis. Akin nang ola-olahin para mamix na. At pag nilagay ko sa loob ng tilapia ay pantay yung pagkakalagay. Pag naglalagay ako ng palaman niyan sa loob, ay akin ho talagang sinisiksik para hindi ho sila magkalasan. At pag nakain natin mamaya, ay talagang makakain natin lahat ng ating inilagay. Bukod ho sa foil, ay naglalagay din ho ako ng dahon ng saging. Pampasarap na din ho kasi. Lalagyan ko ho ng battery yung dahon ng saging. Tapos yung natira kong timpla doon sa tilapia, ay maglalagay na din ako. Maglalagay din ho ako ng luya, saka ho nung dahon ng sibuyas, pampatanggal lansa na. At ilalagay ko na yung tilapia, maglalagay
Naglagay din tayo ng topping sa ibabaw para pantay ang lasa. Pinatira akong itlog na maalat kaya nilagyan ko na din. Nang okay na yung ating timpla, ayan, babalutin na natin. Kanina nga umaga pagkagising ko diyan sa kubo, ako'y nagkape. Tapos nag-iisip pa nga ako kung ako'y mamamandaw or ako'y pupunta dun sa akin talungan. Pero pagdesisyonan ay mamandaw. Kaya naman pala biglang sinipag mamandaw ay magandang huli ang ating makukuha. Diyan ko na pala sinalang sa oven ng pampizza mga katroops. Nung akin ho siyang naisalang ng 15 minutes ay akin ho siyang binaliktad. Tapos 15 minutes ulit. Tapos ayan, luto na ang ating pinalaman ng tilapia. Kaya tara, kain ho tayo mga katroops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay pinaputok na tilapia. Pero ang pinakatawag ko diyan ay pinalaman ng tilapia. Masarap po yan mga katroops. Lalo na hot, nilagyan ko yan ng mais na dilaw. Pwede nga din diyan ilagay yung mais na puti. Mas masarap pa. Nagawa lang ako ng sausawan na patis na meron hong sili. Kumain na din kami. Masarap po kasi talagang kumain. Lalo na pagsama-sama kayo. Tapos nadiyan kayo sa bukid. Ay nadadagdagan. Ang sarap ng ulam. Kahit ano pang ulamin mo basta nasa bukid ka ay talagang panamang-panama na para sa iyong pananghalian. Lalo na yung masarap na piritong talong. Ikaw na bahala. Basta kanya-kanya ng kurot para makadami ng kain. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!